Saan na yun? Ito. Yan. Bali may isa, dalawa, tatlo, apat, marami actually. So meron po tayo ditong papaya. Ayan. Nasa paso lamang po yan. Tapos napansin ko po na meron po siyang bulaklak. Ayan o. So dwarf ata to. Ayan. I think 2 taon, 2 years na po ito siya. Pangalawang taon niya na po ito siya ngayon. So kailangan ko pong lakihan yung pot natin para lumaki yung puno niya. And hindi ko lang alam kung mabubuo itong yung kanyang bulaklak. Pero ngayon kasi maganda dahil spring na. So pwede po natin to mailabas. So titingnan po natin kung ano po yung mangyayari dyan po sa mga bulaklak po niya. Sana babae. Mukha naman siyang babae kasi yung bulaklak niya pa isa-isa. Kasi kung lalaki to, ang bulaklak niyan, yung maramihan. Ayan o. May sa gilid pa. Marami. So ganyan siya kataas. Mga 2.5 or 3 feet yung taas niya. Yan. So dati mayabong yung yan, yung kanyang dahon. Pero ngayon, tinanggalan ko siya. Tapos may isa pa yan eh. Ito, nabuhay pa naman siya. Ayan o. Pero hindi ko lang alam kung makakasurvive siya ngayon sa labas. Humina siya eh. So may mga hinog yung ating kalamansi. Pero medyo may sakit nga lang po siya. Yan. May mga hinog. Ilalabas natin to pagka gumanda na po yung panahon sa labas. Yung ating saging, ayan, wala pang bunga. Pero dwarf to eh. So baka sakaling magkapuso din to. Abangan natin kung ano mangyayari sa akin. Yung ating dragon fruit, ayan, gumagapang lang ng gumagapang. Dumadama lang yung kanyang mga sanga-sanga. So, ewan ko lang kung pag nilabas natin to, gumanda po siya. Ayan. So ngayon po kasi tatanim po ako ng ating mga binhi na pinapa-germinate. So naisip ko na mag-vlog na lang po muna para meron po tayong update dito. Ayan. So ngayon naman, pupuntahan po natin yung aking ginagawa. Ayan. So nilinis na namin yung aming paglalagyan ng mga binhi. Ayan siya. Malinis na po. Ayan. Electric fan, 2 ginagamit natin dito. Tingnan muna natin yung ating taro or gabi. Ayan. Ayan. Itong mga to, ito yung ating taro last year sa garden. So tanim po natin ulit. Ayan. May mga kaunting buhay. Itong mga malinis po na yan, mga bago po yan. Ayan. So may mga runners na siya. Ayan. Buhay na. Ayan. So meron po siyang heat mat sa ilalim. Ayan heat mat, pero hindi po tayo gumagamit pa ng ng ilaw. Wala pa siyang grow lights. So taro. Ayan. Nilagay namin to dito nung bago po kami umuwi ng Pilipinas. Ayan. Tapos dito, ayan. Ito yung natin, kamote. Sweet potato. Galing po siya dito. So tinanggal po natin yung mga yung mga ito mga mahaba. Ito kasi naanito siya sa plastic kasi pinapaugat natin. Wala pa namang ugat. Pero itong mga to, ayan, yung mga nailipat natin diyan, meron na po siyang ugat. Ayan, buhay na po Ayan, kamote. Itong mga to, pag mahaba na yan, ayan, kinakat po natin sila. Tapos ganito na siya. Tapos pagka may ugat na, ito sa kabila may ugat na, ayan Yan. Pag may ugat na po, saka po natin sila nililipat dito. Yan. Sweet potato po yan. And meron po tayong gamit dito na grow lights po para sa kanyang dahon. Para hindi po siya malanta. Pero wala po siyang heat mat, Ayan walang heat mat. Yan. So sweet potato, ayan. Ang dami pa niyang mga runners, Ayan. Itong mga to, yung kamote na to, galing po to sa garden. Yung hinarvest ko po ito nung bago mag-fall. So hindi ko na ubos na mailuto. Kaya ang ginawa namin, ayan, tinanim namin siya.
So bago kami umuwi ng Philippines, mga 1 linggo ata yun, or mga 1 linggo bago kami umuwi ng Pilipinas, nilagay po namin dyan. Tapos ayan, nabuhay po siya. Yan. So yung mga yan, pag lumaki yan, ayan o. Ayan, magiging ganito rin po siya. Ayan. Tapos ito, yung tanglad po natin, kung napansin nyo nakaraan, nakalagay siya sa maliliit na pot, yung ganito. Ngayon, nilipat natin sa malaki. Actually, nakapag-harvest na nga tayo. Nilagay natin sa ulam kanina. Ayan, oh. So, malago na siya. Ito. Ayan. So, malago siya. Marami siyang mga butong na buhay. Marami siyang tumubong mga sanga-sanga. Kaya, ang gandang tingnan, oh. Malago na siya. Ayan. Puro po siya muna tanglad. Yan. Ito kasi matagal itong patubuin. So may buto, galing po sa buto, no? Sa buto. Since po siya, tapos ngayon andyan na. Yan. So wala po siyang hitmat po dito, no? Ilaw lamang po yung ating ginamit. Tapos dyan, ito, meron tayo ditong mga cabbage po. Yan, actually buhay na po siya, yan, no? Yan, cabbage. Nag-start po tayo magpa-germinate ng cabbage. Ayan. Ayan. Buhay na sila. Ayan o. Mga green na yan. Yan na po yung kanyang dahon. Cabbage. And ito pa. Ayan. Cabbage po yan. Dyan sila. Buhay na rin po. Ayan. Puro po yan cabbage. Ito yung pangatlong tray. Pero wala pa. Kahapon pa lang to. Ito, 2 araw na siya. So, mabilis lamang siyang mabuhay. Tapos, ito po yung ating mga naunang mga ipa-germinate na ng mga buto. So, may alugbate. Ngayon kasi, nagtatanim po ako ng millionaire eggplant. May pakita ko po, no? Yan. So, mayroon tayong alugbate, cabbage, long pepper. Yan. Ito, eggplant din po to. Midnight long eggplant. Saka, bell peppers, kasama po yung ating adjo charapita, yung ating hello sir, so black panda po na eggplant. We have also long green eggplant and butterfly peas, yan, tomatoes, and then ito po yung moringa. So halo-halo po yan. Ito yung ating millionaire eggplant. Ito po kasi yung marami ng tubo na. So ito po yung ginagawa ko. Ayan o. Nakapag na ako ng mga almost kalahati na ng isang tray. Ayan po. Yan yung mga nilagay ko. Yung mga maliit na po yung mga buto. Tapos po yan, tatabunan po natin yan ng promix ng soil. Tapos, diligan po natin ng kaunti. So, hindi gaano makita yung buto. Bubuksan ko lamang po ito para makita po natin. Ayan na po yung ating ito na po yung ating nabuksan na galing po dito sa ating millionaire eggplant po ng mga seeds. Ayan o. Ang ganda po ng pagka tubo po ng kanyang mga buto, halos tumubo po lahat. Pero lahat po yan, kahit yung mga walang ugat pa, ilalagay po natin dito. Baka mapuno natin itong isang tray. Pagkatapos po dito, pagka nabuhay na yan at pagka nagkadahon na at pwede na po siyang i-transplant, ilipat po natin to dito sa mas malaking pot. Dito. So, kasi pagka inilagay po natin yan dito, sa malaking sagtring ganyan, wala po tayong ganong space kasi sabay-sabay na po kasi na nabuhay yung ating pinag-germinate yung ating mga buto. Kaya ang ginawa namin, parang sabog na lamang pong ganito. Yan. Para kung sino lamang po yung mabuhay, yung po natin gagamitin na pang tatanim po. Pero sana mabuhay lahat, no? So, yan. Yan. Sabog tanim. Tapos pagka nabuhay, nagkaugat na, tatanggalin po natin. Medyo dikit-dikit, pero okay lang kasi maliit pa naman po yung ugat niyan pagka tinanggal po natin. Saka malambot naman po yung lupa niyan. Yan. Tapos ito, ubusin po natin ito na ilagay muna dito. Tapos mamaya tabunan ko po ng lupa. So, tatanggalin ko lamang po ito muna at ililipat ko po dito sa isang ating tray.
Yan, so na itanim po na po lahat ng mga buto po natin kanina. Tapos yan, ito po yung ating lupa na ginagamit, potting mix soil. Yan, tabunan lang po ng mga half inch siguro. Yan, tabon. Huwag masyadong malalim kasi baka hindi kaagad lumabas yung ano. Hindi kaagad siya makatubo kasi malalim yung tamang tabon lang. Yan, konti lang. Yan. Tama lang na matabunan siya ba. Ganyan o. Ayun. Yan. Meron pa dito. Tapos, pagkatapos, biligan po natin to. Ayan. Ito yung ating pandilig spray. Kasi kung buhusan natin ng tubig yan, mapapadami yung dilig natin yung tubig. Itong ganitong spray na control ba natin yung kanyang yung basa ba niya. Yan, spray natin. Tapos malaman natin after ilang araw kung gaano karami yung tumubo. Huwag yun masyadong basa, no? Kasi yung kaninang lupa, yung ilalim niya, basa na po yun eh. Bali, yung babasahin po natin ngayon, yung top na lang niya na lupa na nilagay natin. Yan. So, basa muna yung ilalim ng lupa bago yung bago tayo maglagay ng mga seeds. Yan. Yan. Tapos, ayan ako na yan. Hindi pa. Yan. Ang gilid pa. Tapos pagkatapos po niyan, yan. Maglalagay po tayo ng ng heat mat sa ilalim. Ayan o. So, may mga heat mat tayo dito para mainit po yung kanyang ilalim. Yan. At madali pong mag-germinate po yung kanyang kanyang buto. Tapos takpan natin. Ito, may mga takip tayo dito. Oops. Para maging ganito po siya. Yan, mabilis siyang makatubo. Yan, takpan lamang po natin to. Yan. Tapos ilagay po natin sa ilalim itong heat mat. Saglit lang. Ayan po. So, nalagay ko na po sa ilalim yung andyan na po yung heat mat. Andyan na yung takip niya. Ayan. Tapos, yung label niya. Yan, April 10 po na tayo po ay naglagay dyan nagtanim po ng ating mga seeds po. Ayan. So, antayin po natin mga ilang araw kung ano po yung mangyayari. Ayan. So, yan lamang po muna ngayon ng ating vlog sa araw na ito. Ang ating pong update sa ating mga seeds sa ating pong tinatanim. Magandang hapon and maraming salamat po.